Ito, galing kay Nanay Lucia. So, titikman natin. Ngayon ay gutom na si Inots. Iinit ko yung mga bigay ng galing sa birthday. Yung dalawa kong biyanan. O, diba? Dalawang biyanan ko. O, diba? Yung dati kong biyanan at saka ngayon na kasalukuyan kong biyanan. Nanay ni Kalbo. Ito, nung birthday ni Nanay Lucia, nung July 25. Tapos si Ima, nung July 24. Magkasunod sila. O, diba? Ang galing. So, nag-init na pala ako ng sa kawali. Ayan. Iinit ko na. Pero hindi ko sila pagsasama. Titikman natin. Ito bigay ni Ate Pel. Thank you, Ate Pel. Kahit na wala na ako sa pamilya nyo, hindi nyo pa rin ako nakakalimutan. Iinit ko, galing ito kay Nanay Lucia. Masarap magluto si Ate Pel eh. Ate Pel. Iinit. Sana maba ang buhay niya. More blessing to come. Ito. Luto ni Ate Pel ko sigurado kasi alam ko yung luto ni Ate Pel malinamnam. Init. Ayan. Mainit na siya. Kung hindi siya nagdidikit-dikit. So, ilalagay na natin siya dito. Itong ano natin pwede dito sa microwave. Itong sarap. Luto ni Ate Pel. Ito naman, galing sa biyanan ko ngayon. Ayan, nanay ni Kalbo. Kalbo kasi ang tawag ko kasi nasanay na ako. Ay, lambing ko yun. Yan, ito po yung spaghetti na galing kay Ima. Ito luto to siguro ni Kuya Dan. Si Kuya Dan, napakasarap magluto niyon si Kuya Dan. The best magluto si Kuya Dan. Pag alam ba nagbibigay ng ulam si Kuya Dan, pag sinasabi ko kay Kalbo, sino nagluto? Pag nalaman ko si Kuya Dan ang nagluto, ay ang dami ako makakain, grabe. Sarap magluto yun. Kuya Dan. Yung kuya nila Kalbo. Yan. Ganyan siya. Birthday ni Ima nung July 25. Ay, July 24 pala. Si Nanay, July 24. Ay, 25. No, diba? Nalilito-lito na ako. Ano ba yan? Kayo rin po ba? Dalawa din ang magaling nyo. Ayan. So, yung dati kong yung ex ko pala dati. Yung ex ko. Mag-11 years na yata kami hiwalay ni Buddy. Yan. Sayang, 15 years din kami nagsama yun. 4 ang anak namin. Yan yung anak namin. Si Sherwin, si Sunshine, at si Sheena, at si Samuel. Talaga yung buong pamilya, pero ganun talaga ang buhay. Hindi kami magkasundo. Para sa loob ng isang bahay, parang magulo, murahan, away, ganyan. Ganyan talaga ang buhay. So ako, dati, focus ako sa trabaho. Lagi ako naglalako ng minsan sosa, ganyan, ibon, personal collection. 2009, nag-start ako doon. Nag-start ako naglako-lako. So, sabi ko kasi dati sa mindset ko kasi balang araw makakain din kami na masarap. Sabi ko kasi lagi kaming kinukutya ng mga ibang mga tao doon. Sabi, noodles lang daw ulam namin. Laging noodles ang ulam daw namin. Hindi daw kami nakakain ng masarap. Kung sino pa yung mga malapit sa amin, yung pa yung nagsasabi. Ay, napakasakit. Yan na yun, naging mindset namin na balang araw makakain kami ng masarap. So, nag-focus ako sa trabaho. Wala akong aalis ako ng alas 6 ng umaga, uuwi ako alas 12 kasi naglalako ako buong baryo, nililibot ko yun. Minsan nakakapunta ako ng kantating, saan ako nakakapunta, mataba pa ako niya kasi focus, nakakulong, nakamotor ako, dala-dala ko lahat ng mga paninda ko. Ganyan ako kasi pag dati. Hanggang sa napatayo ko yung bahay namin sa Kamba, nagkaroon ako ng computer shop, mini shop, tsaka sari-sari store, junk shop, ayan, sabay-sabay ang trabaho namin. Yung ex ko magaling yan mag-manage sa pera. Magaling niya mag-manage yan sa junk shop. Siya yung nakapokus sa junk shop. Tapos meron kami mga trabahador. Meron kami mga tao. Sila yung kumukuha ng mga kalakal. Naka-bike sila. Naka-sidecar. Bumili kasi kami ng 4 yata yung sidecar namin. Tapos 4 yung nagtitinda namin. At saka mga pamangkin niya rin yung mga nag-ano sa ito, yung naglalako, kumukuha ng mga kalakal, tapos binibenta sa amin. May junk shop kami, tapos binabagsak namin dun sa Mesulo, kay, ano pangalan yun? Yung mahaba buhok, nakalimutan ko na. Dun, tapos meron kaming computer shop, tapos mini store, yun napatayo ko yun, dahil lang sa paglalako dapat, kasi sabi ko kasi mindset ko, balang araw, matutupad ko rin yung mga gusto ko sa mga anak ko. Ayun, hanggang sa nakapundar kami at napatayo ko yung bahay ko. Ngayon, napatayo ko yung bahay ko, napag-isipan naman kami masama. Anak daw kami, yung mga anak ko, tinutokso anak mayaman. Hindi mo alam kung saan ka lulugot, diba? Sabihin, anak mayaman, maraming mainggit ang iniiran. Hanggang sa yun, napagod na. Tapos nagko-coordinator pa ako yung sa TV show. Sa Will Time, Big Time, kung ano-ano yung mga racket kong nag-ano pa ako sa kay Kuya Will.
Yan, coordinator kami 2009. Yan, nag-start na kami dyan. Tapos, nung ano, yun nga, nakakalungkot ang buhay. Hanggang sa napagod ako, umalis ako. Kasama ko yung pinsan ko, si Anthony. Umalis ako sa bahay. Hanggang sa, yun, umalis ako hindi para layasan siya. Umalis ako para yung isip ko parang gusto kong magkaroon ng freedom. Ibig ko sabihin yung isip ko gusto kong magkaroon ng yung maginhawahan yung utak ko. Kasi ang gulo ng pamilya namin. Pagdating ko sa bahay, murahan, away, ganyan. Lagi kami nag-aaway ng mister ko, tapos yung mga anak ko nag-aaway. Ang gulo. Para naturete ako, tapos lahat ng bayaran sa akin. Bayaran ng kuryente, wifi, lahat. Tapos yung mister ko nasa bahay lang. Napakaganon na, napakawalang ano yung buhay ko. Hanggang sa napagod ako, naglayas ako. Tapos nung naglayas naman ako, ang sabi naman na nilaki daw ako. Ang sakit, no? Yung yung huhusgahan ka na hindi naman nila alam. Ibig ko sabihin, kung sino pa yung kasama mo sa loob ng bahay, siya yung pa yung nanghuhusga sa'yo. Yung tapos yung kung ano-ano yung mga nasasabi, kung ano yung sinasabi ng iba, pinakikinggan niya. Hanggang sa lumayas na ako ng tuluyan at nag-apartment ako doon sa tapat ng munisipyo. Siyempre, umabot ng ilang buwan, ilang araw, ilang buwan, hanggang sa may nakilala ako. Siyempre, hindi ko naman na ano. Yun, nalink ako sa Petmalo. Ayun, hanggang sa, yun, nagkawatak-watak na. Tapos siya, nagkaroon na rin ng relasyon. At ako rin, nagkaroon na rin ako ng relasyon. Nagkagulo-gulo na. Hanggang sa nawarak na talaga. Tapos, ang isa pa sa dahilan kung bakit kami naghiwalay, yung sinisiraan ka na hindi naman, alam mo, kahit sabihin ko hindi totoo, hindi naman sila maniniwala. Basta ako, alam ko sa sarili ko at alam ng taas kung ano yung totoo. Yun lang. Kung sabi ko nga, kung malandi man akong tao, kung malandi man akong babae, sana iniwan ko na si Kalbo. Wala naman pera, wala man ako napapala. Diba? Ang gusto ko lang yung i-comfort ako, yung i-ano ko, maramdaman ko na mahalaga ako. Hanggang sa yun, hiwalay kami. Yun, doon niya na-realize na kung gaano ako kahalaga. Hanggang sa nagmamakaawa siya na balikan ko. Hindi, mamaya magpanood niya to, totoo to. Talagang balikan ko siya. Pero wala na eh. Nasinira niya na ako. Napalayo na yung loob ko sa kanya. Hanggang sa nagkaroon nga ako ng karelasyon. At nagkaroon na rin siya ng karelasyon. Hanggang sa yun, umabot na ng 10 years ang hiwalay namin. Mag 11 years na kami hiwalay. Ganun ang kwento ng love life ko. Ayun, ang buhay ng walang si Kalbo siguro meron na akong forever. May anak na kami. Yan, si Kalbo dati hindi lagi din kami niyang call off din kami niyan kasi iba yung niya, mindset niya sa buhay. Hanggang sa nabago ko. Yung ugali ko nabago niya, yung ugali niya rin nabago ko. Ganun lang, kapag mahal mo isang tao, babaguhin mo talaga yung ugali mo. So yan pang dami ko na naikwento, marami pa akong may kukwento pang MMK o Jiba. Ayan, kaya do double cuts, yan po yung galing kay atin. Tapos mag-ano tayo sa serving spoon. Sarap magluto si Ate Pel. Natin itong luto ni Ate Pel. Sarap talaga. Walang kupas. Walang kupas talaga magluto si Ate Pel. Sarap. May condense. Hindi tinipid sa lasa. Sarap. Ito naman galing kay ito naman galing kay Ima. Ito, luto ni Kuya Dan. Ay, init. Tikman natin. Tignan mo. Gandiyan si Kalbo. Andyan, halika dito. Andito siya, oh. Ayun. Ito naman galing kay Ima. Ayan, birthday nga ni Ima. Ayan, tikman natin. Gapa. The best talaga si Kuya Dan magluto. Ang sarap. Ito, lasang Jollibee. Ito naman, lasang pang special na restaurant. Sarap. Ang ininit ko ito labo, favorite niya ito. Spaghetti. Galing kay nanay, galing kay Ima. Sarap. Sarap lang ha, hindi nakakasawa. Ang dami ko nakain. Yan, mabay po.